Magandang araw po sa inyong lahat mga karibin natin at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga karibin natin, just now. Grabe to, nabulabog ang lahat sa matinding pasabog ni BP Sara. Risa, Franz at Pimentel, tudas na. Yan mga karibin natin ang ating alamin. Mula po rito kaya Banat News Updates, yan, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo, yan ha. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga mga karibin natin, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Ito na po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Senator Ontiveros at saka si Coco Pimentel, butata po, no? Dito kay Inday Sara Duterte, yung pong gusto po nilang gawin. Gusto pong gawin ng Makabayan Black na supalpalin si Inday Sara sa kanyang confidential budget sa Office of the Vice President. Napatunayan po natin na kayang-kayang sagutin yan ni BP Sara. Siya mismo ang gustong sumagot ni Risa Ontiveros. Kinol po ni Inday Sara yung hamon. Siya mismo ang sumagot at napakaganda po ng mga pagkapahiya ng dalawang oposisyon na to sa Senado. Sayang, no? Hindi tayo nabigyan ng pagkakataon. Siguro naghahanap si Raul Manuel at si Franz Castro ng mga sayang, pinutol agad eh. Yan po pag-uusapan natin. Yan lang po ang pag-uusapan natin, no? Tungkol po sa budget hearing ng Office of the Vice President at hindi po, wala pong courtesy itong mga opposition sa Office of the Vice President, pero mas maganda po yan para sa atin. Mas nakilala natin kung gaano kahusay si Inday Sara Duterte. Sa mga hindi po nakapanood, wag po kayong mag-alala. Yung pong sagutan na yun, yung pong portion na yun, hindi na yung mga ibang intro, yun lang pong tanong ni Ontiveros at saka yung mga kasagutan ni BP Inday Sara. Alam po ninyo, ang haba, ang daming issue na ginawa ng Makabayan Black sa pagdadrama nila na bakit ayaw pasagutin, no? Lahat po ngayon ng issue tungkol po sa confidential fund ng Office of the Vice President. Sinagot po, personally si Inday Sara mismo ang sumagot. At nakita po natin kung paano po yung senador na may script na dala-dala, literal na binabasa yung kanyang mga katanungan, no? Ay unti-unti. Kung ako yun, kaya lang siyempre hindi lang halata. Pero ako halatang-halata ko na hindi umaayon yung script. Alam nyo kasi ang problema pag scripted ka, ito yung tanong mo. Ito yung expected mong isasagot. Ipapollow up mo yung tanong na naka-script na naman, no? Batay dun sa sagot niya na ina-expect mong isagot ni BP Sara. Yun po ang problema, mga kapatid, ng scripted. Magandang magtanong kasi, babasahin mo na lang eh. Literal pong binabasa ni Ontiveros yung mga tanong niya. Meron ba namang hearing? Nakaharap sa iyo yung gusto mong tanungin? Na hindi mo nagawang wag magbasa. Nakakatawa, no? Very unsenatoriable like ang ginagawa nitong mga to. Okay, unahin muna natin yung mga pangyari, no? Ngayon po, mawawala na po ng dahilan ang media, kakampi nitong Makabayan Black, kakampi nitong mga dilawan at kakamping, mawawala na kayo, no? Ng katwiran na si Inday Sara Duterte ay hindi kayang sagutin yung confidential fund ng Office of the Vice President. Ayan mga karibin natin, nakakatawa lang kasi eto di ba lahat naman po sila may confidential fund. Bakit palagi pong si BP Sara ang kanilang tinitira? Di ba yung sa Department of Education na ipaliwanag na at wala pong anomalya? Tapos ngayon naman po, dito naman po sa pagiging Vice President,
tinitira na naman po nila. Oh, hindi pa ba nagsasawa ang mga ito na mapahiya? Ha? Malamang sa malamang masasagot po 'yan. Ito nga pong pinagtataka ko mga karibin natin eh. Dito kay BP Sara, confidential fund as Vice President. Pero nung nag-ano po sila ng budget ng 2024 mga karibin natin, ito hindi ko naman sa kinukumpara ha, pero bakit po nila dinagdagan, no? Hindi naman po nagpapadagdag yung presidente. Bakit po dinagdagan nila yung budget ng presidente? Oh, without any question. Diba? Walang pag-aatubili. Pero bakit dito kay BP Sara? Ha? Grabe talaga yung ano nila. Grabe po yung mga propaganda nila laban sa mga Duterte. Lalo na po kay Vice President Sara Duterte. No, medyo nahahalata na po natin na talagang ang target po talaga nila si BP Sara, no? Sabagay, si BP Sara kasi ang pinakamalakas na kandidato na makakalaban nila. Sinagot po lahat ng katanungan, naubos po sila. Yung script ni Risa Ontiveros, dahil hindi niya po maintindihan yung sinasagot ni Inday Sara, wala doon sa script niya, tinutuloy niya pa rin yung script, kaya nakakaawa eh. Kung ako yun, kung ako Balatuba, tatanungin ako noon, Madam Senador, pwede po ba wag na po kayong mag-stick sa script niyo? Kasi ang layo po ng mga sagot ko dyan sa expected niyo sinasagot ko eh. Kaya tinitwist niya papunta ron sa script. Alam niyo ibig ko sabihin, bibigyan ko kayo ng limbawa. Okay, pero bago yan, eto muna. Sila Manuel na nagsasabi na hindi kayang sagutin, nagtatago sa saya, no? Yun yung sinasabi ko eh. Hindi naman kayo nagtanong. Dahil nga, ang pinoint out ko, may part 2 yun, sa panahon ng DepEd budget review. Nung budget review ng DepEd, nasagot yung mga tanong lahat eh. Di ba? At very organized po yung pagsagot ni BP Inday Sara. May tatanong ka, si Yusek, ganun ang sasagot niyan. Sabi ko nga, kung tinanong nyo lang, nasagot na sana kayo. Eh actually, baka mas masaya pa kayo na hindi kayo nakapagtanong dahil hindi kayo nabubutata eh. Hindi katulad na nangyari rito kay... Mabait lang po si Inday Sara Duterte. Kung ako yun, Madam Senator, mukhang wala naman sa script yung mga sinasagot ko. Mag-stick ka na lang sa sagot ko ng follow-up mo. Kasi pinipilit niyang ipasok eh. So wala na po yan. Yung inaarte po ni si Raulo Manuel, no? Si Raulo Congressman si Raulo Manuel, wala na po yan. Nasagot na po. Lahat ng gusto nilang itanong, baka mas magaling pa script ni Risa Ontiveros eh. Okay, no po yun eh. Kahit may script ka po, dapat sa utak mo lang. O kaya may notes ka lang. Hindi verbatim. Alam niyo yung ginagawa ni Risa Ontiveros? Nakakaya po kung anong uri ka ng senador. Binabasa mo yung tanong sa script, naggaganon pa siya eh. Mahaba yung script eh. Anyways, isa-isahin po natin, no? Tinanong muna niya, nagbibigay siya ng dito huliin. Pag-usapan nila yan, scripted nga eh. Ito yan, di ba? Ano yung mga mandate ng Office of the Vice President, di ba? O yan, tapos, batay dyan sa mandate na yan, alam ko na yung pulukagad din ng script nila, batay dyan sa mandate na yan, bakit kinakailangan ng Office of the Vice President yung confidential fund? So, pag sinagot yan ni BP Sara, babanatan mo, di ba may confidential fund na yung confidential intelligence fund ng AFP, PNP, bakit mo pa kailangan? O, di ba? Tapos, pag tinanong niyan, ang isasagot, saan kayo kumukuha ng inyong mga intelligence, di ba? Kasama sa script yan eh. Susunod na matanong, saan kayo kumukuha ng intelligence? Expected na sagot ni Ontiveros sa AFP at saka sa PNP. O bakit nyo pa kailangan ng intelligence fund? Ganun po yun eh, di ba? Yan po yung ang gusto nilang palabasin. Bakit mo kinakailangan ng intelligence fund? Meron namang confidential intelligence fund. Yung AFP, PNP, yung NICA, lahat ng mga DND. Diyan ka rin lang naman kumukuha. Eh, hindi yun yung sinagot ni BP Sara. Manilito ka sa script. Ulitin ko ha. Ang script ni Risa Ontiveros, ang script niya, hindi po tamad, wala siyang kakayahan. Yun po ang pwede kong masabi. Ang script niya, ganito.
tatanungin mo, ano yung trabaho ng Office of the Vice President? Yeah. Asan sa mandate, asan sa trabaho mo yung kinakailangan mong magkaroon ka ng mga intelligence and confidential fund? Di ba? Tapos magsasabi. Tapos ang susunod mo, 'di ba saan ka kumukuha ng intelligence? Saan ka kumukuha? Ang posibleng sagot dapat sa AFP Intelligence, DND Intelligence, PNP Intelligence, doon ka rin naman pala kukuha. Bakit mo pa kinakailangan? Ganun dapat yung script, di ba? Pahiya ngayon yung Vice President. Hindi ganun ang sagot ni Inday Sara. Una, tinanong, what is your mandate? Ang mandate po ng Office of the Vice President ay hahalili ako sa presidente ng Pilipinas pag siya'y natigok. Totoo naman di ba? Totoo naman Pero maliban sa trabaho na yan, yun yung trabaho ni Lenny. Yun lang po ang trabaho ni Lenny. Huwag na tayo mag-inartihan. Okay, pero maliban po sa tagahalili kung sakaling may mangyari sa president, meron pa siyang ibang trabaho, Defense Secretary, NTF-ELCAT, saka yung marami pa siyang mga ginagawa, pagtulong, maraming humihingi ng tulong sa Office of the Vice President, nagtatag pa siya ng mga 10. Tama yung kwenta ko noong una, hindi lang pala 6 10 yung satellite office ng mga Office of the Vice President. So, meron siyang trabaho na create niya para sa kanyang sarili. Innovation niya yun, di ba? Okay. So, yan yung trust niya. O kaya, ang sagot, ang tanong, saan mo gagamitin? Wala naman sa mandate mo yan. Di yung gagamitin ko po yung confidential fund para po, kasi ayun pa pala script ni Risa Ontiveros. Binasa niya talaga Ito po ang paggagamitan ng confidential fund. Para maniniktik ka, titiktikan mo, di ba? Titiktikan mo yung tao, safe house. Ang iniisip niya, alam ko na script bakit gano'n Bakit binasa niya yung Tiveros yun? Kasama ba rito? Kasi ang akala niyang sasabihin ni Inday Sara, yung sinasabi natin, no? Na kaya may intelligence fund dyan para hulihin yung mga recruiter ng mga NPA, di ba? Di ba? Yan yung sagot natin hindi yun ang sinagot. Kasi pag yun ang sinagot ni Inday Sara, yan yung paggagamitan ng confidential fund ng BP. Tama yung script ni Ontiveros. Di ba trabaho na yan ng PNP tsaka AFP? Di ba magdodoble lang? Bakit mo pa kinakailangan? Hindi po yun yung sinagot ni Inday Sara Ang sinagot niya, kailangan namin ng confidential fund kasi para protektahan yung mga trabaho ng Office of the Vice President. Nagbigay ng halimbawa si Inday Sara Duterte. Aktual na halimbawa, may nagpapanggap na galing siya sa Office of the Vice President, nanluloko ng tao. Yun, di ba? Aktual yun. So, ang ginawa nila, ginamit nila yung confidential intelligence fund, minanmanan nila yung tao, nadakip nila yung tao, at napakulong nila yung tao, nakasuhan. Dahil nakakasagaban yung tao na yun sa trabaho ng Office of the Vice President. Asan dun? Wala sa script ni Risa Ontiveros yun. Kaya pa ulit-ulit siya. Ibinabalik niya pilit sa script. Ibinabalik niya na humihingi ba kayo ng intelligence sa PNP at saka sa AFP? Opo. Pero meron din kaming sarili. Meron din kaming sariling intelligence. Meron din kaming sariling gathering ng intelligence. Kaya kailangan na justify. Hindi sila umaasa lang. Ang script kasi na gustong sundan ni Ontiveros, no? Doon din naman kayo kumukuha ng intelligence gathering nyo. Doon din naman galing sa PNP, AFP. Sinabi ni Inday Sara hindi. So yan mga karibid natin, ang tanong lang natin dito kung Senado ba ay meron din pong confidential and intelligence fund. Diba? Kasi kung meron pong Senado, dapat alam po yan ni Risa Ontiveros kung saan gagamitin yung intelligence fund, diba? Or meron nga talaga ang Senado, let's say na lang, meron na confidential fund ang Senado. Siguro ko, yun po yung ginagawa nila sa kanilang confidential fund. Di ba?
doon na po sila kumukuha ng intelligence sa PNP, no? AP at DND. Meaning wala, useless na po yung kanilang gusto po nilang ganun po yung gawin din ni BP Sara. Parang ganun po yung lumalabas di ba? Paano? Iba yung sinagot. Iba po yung sinagot ni BP Sara, kaya talagang nagulantang at nabulabog na itong Senado. Ha? Diyan naman sa Kongreso, ito sila Raul Manuel. Ha? At itong Makabayan Black, Franz Castro, Brosas, di ba? Sigurado din naman tayong meron kayong intelligence fund. Saan nyo po ginagamit yan? Ang hirap nga lang dito, mga karibin natin, kasi wala pong nag-ano sa kanila kung saan nila ginagamit. No? Hanapan mo man ng resibo, hindi rin ilalabas. Napaka-unfair po, mga karibin natin, kasi pag dating po sa mga Duterte, talagang hahanapan po nila to the last drop. Pero pag sila na po ang hinahanapan ng taong bayan po ang naghahanap. Walang may pakitang resibo. Nasa hustisya. No? Pero wala rin wala rin silang wala ring effect yung kanilang mga ginagawa. Kasi naipapaliwanag at naipapakita ng maayos ni Vice President Sara Duterte yung kanyang mga ginagastos, di ba? Pinaggagastusan. Di silang pahiya yung mga nagtatanong. Ngayon, kung kayong mga nagtatanong, kung talagang gustong-gusto nyo talaga ng transparency, mas gusto po ng taong bayan ng transparency. Kaya kung kayong mga nagtatanong dyan, maglalabas din po kayo ng inyong mga resibo, no? Di ba? Mas maganda yun, bago nyo tanongin yung isang tao, kayo munang maglabas ng inyong resibo. Diba? For example lang, okay, ito po yung mga gagastos ko para mas credible ka talaga sa pagtatanong mo. Diba? Hindi yung ikaw pa itong malakas ang loob na magtanong, pero ikaw pala itong napakaraming ginagawang kalokohan. Diba? Well, anyway, mga karibin natin, lahat naman po tayo may kanya-kanyang opinion at komento. I-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyo pong nararamdaman patungkol po sa naging balitang ito, right? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Yan, mga karibin natin, huwag din pong kalimutan mag-subscribe. Kay Banat News Updates, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo. Maraming salamat po.